Hello po sa inyong lahat. Magandang hapon, magandang gabi, magandang umaga po para po sa makakapanood po nitong video po na ito, no? Gusto ko lang pong ibahagi po yung pag-ibig ni Lord Jesus Christ, yung pag-asa po sa Kanya. Para po ito sa mga taong hopeless, feeling nila incomplete sila. Kahit na meron sila ng mga bagay na meron sila, marangya ang buhay nila, nakukuha nila yung mga gusto nila. Yung everything in this world, yung wala na silang masasabi sa sarili nila na they're lacking of anything, material things or whatsoever, but there's still emptiness sa heart nila. Yung hindi nila makuha yung saya na gusto nila na there is something in their heart na merong happiness, merong joy na hindi nila maranasan, na kahit anong gawin nila hindi nila yon makamit. So para po sa inyo po itong lahat, no, naranasan ko din po yan sa buhay ko, na kahit nagkaroon ako ng mga bagay na meron ako pero feeling ko po incomplete ako. Kasama ko ang mga barkada ko, nagiinuman kami, nagpapakasaya kami. Meron ako, hindi ko masasabing mayaman ako, but I have everything I need. Pero still, there is emptiness in my heart. Gumigising po ako ng umaga, natutulog ako sa gabi, na feeling ko empty, na ang lungkot-lungkot po. Hindi ko po ma-explain, pero ganun po yung feeling na kahit anong meron ka, kahit anong gawin mo, parang ang lungkot-lungkot mo pa rin. Pero parang there is something wrong na hindi mo alam kung ano yun. There is something missing na hindi mo alam kung ano yun. But, of course, the Lord knows what's inside your heart. Ano yung tumatakbo sa puso mo, sa isip mo, ano yung sitwasyon mo. The Lord knows about it. Ganon talaga, no? Ganon talaga ang buhay natin. Kapag dumating talaga tayo sa point na parang hopeless na tayo, na wala na tayong ibang choice, kasi tayong mga tao, ginagawa natin the best we can para mabuhay dito sa mundo, para maging masaya through our own strength, sa pamamagitan lamang ng sarili nating kalakasan, ano po. Pero dumating po ako sa panahon na nandun na nga po ako sa point ng buhay ko na suicidal na po ako, kasi feeling ko na nabubuhay na lang ako dito sa mundo, pero buhay nga ako pero para akong patay, yung ganon. Kasi ang empty ko po, ang empty po ng heart ko. Hindi ko po ma-explain kung gaano po ka-empty, pero alam niyo po yung napakalungkot, walang saya, walang joy. Hindi ko po alam kung paano ko makukuha yung joy na yun. But then again, the Lord bring me here in Qatar. Andito po ako ngayon sa Qatar. Ito po ay Muslim country, but praise the Lord, praise God, kasi ginamit po ng Panginoon ng lugar na ito to encounter me. Kasi alam niyang wala na akong pag-asa. Alam niya na nasa puso ko, sa isip ko, nag-hope ako na sana mayroong pagbabago, kasi napakadilim po ng buhay ko, ng pamumuhay ko, napakalasinggera ko po, napakarami ko pong addiction sa buhay ko, na akala ko nga po noon wala na pong pag-asang matanggal, kasi sabi ko nga po, mamamatay na po akong ganun ako. Naninigarilyo, nanlalalaki, umiinom, lasengga, palaaway, bastos yung mga lumalabas sa bibig. Napakadilim ng buhay, napakadumi. Akala ko po mamamatay na lang akong ganun. But, the Lord is truly faithful and loving po, no? Sa kabila po ng mga kasalanan ko, sa kabila po ng pagkakamali ko, the Lord bring me here in Qatar kasi gusto niya po akong i-encounter. Nung dumating po ako dito sa Qatar, God used people. He used many people to reach me, para ipakilala yung siya sa akin. I was invited sa church. Doon ko po una nakilala si Lord, yung Jesus Christ. Pero hindi po doon nag-stop. Yung personal relationship ko po sa Kanya talagang nagdala sa akin to Him, sa pamamagitan po talaga ng decision making, ano po. Kasi kahit ano pong punta ko sa church noon, 2 years I'm in the church. Simba ko ng simba almost 4 or 3 times a week.
3 araw o 4 na araw sa buong isang linggo. Nandun po ako sa church because I wanted my life to change. Pero that time ay hindi ko alam na kailangan ko po palang magdesisyon to quit everything. Kasi alam po ng Panginoon na hindi ko po kaya, but He wants my decision. Pag nagdesisyon po ako, dun po siya makakakilos sa buhay ko. Ano po, para ma-transform niya po yung heart ko at yung buhay ko. Kaya po nung time na tuloy-tuloy lang po ako nagbabasa ng Bible kahit may mga times na hindi ko po naiintindihan. But of course, sa mga testimony ng mga kapatid natin sa Panginoon na transform ni Lord, alam niyo po yung nangangarap po ako na one day I will stand in front of many people to testify how the Lord changed my heart, how the Lord changed me. Alam niyo po yung hope na binibigay po sa akin ng Lord niyan sa puso ko. Kahit nandun pa ako sa time na lulong po ako sa sigarilyo, sa mga masasabang bisyo, there is hope in my heart. Kaya po nagpatuloy ako. Wala pong nangyayari, wala po nakikita nangyayari sa buhay ko, pero nagpapatuloy pa rin po ako, simba, basa ng Bible. Kasi kahit po magsimba ka, kung hindi ka po magbabasa ng Bible, the process, hindi mo kasi makikilala si Lord eh. Hindi mo malalaman yung instruction, yung pamamaraan na gusto niya na sundin mo para matransform yung buhay mo. Kasi sa Bible mo maririnig yung voice ni Lord. Sa Bible mo malalaman kung anong answer ni Lord dun sa mga tanong mo, sa prayer mo. Kaya tuloy-tuloy lang po ako. Gumamit ang Panginoon na napakaraming tao, pastors, mga nag-alaga sa akin, mga nagpatotoo sa harapan ko, sa mga mata ko, how Jesus Christ changed their life. Kaya talagang na-inspire po ako. Kaya nagpapatuloy ako kahit walang nangyayari. But one day, someone told me po, no, isa po siyang Nepali na kasama ko po sa bahay. Sabi niya sa akin, naninigarilyo po ako noon. Nagsisimba po ako noon, halos tumira na nga po ako sa simbahan that time. Sabi niya po sa akin, Jemeline, and anyhow, you have to stop your cigarette addiction because it won't please the Lord. Sabi niya po sa akin ng ganun. Pero deep inside me, naiinis ako kasi hindi niya naman naiintindihan kung gaano kahirap. Kasi wala naman siyang ganung bisyo. Pero that words strike my heart. Na alam mo yung day by day, sabi ko, oo nga, no. Paano ko nga mapiplease si Lord, no, kung ganito ako. Then, one day, habang naninigarilyo po ako, no, kasi I felt so depressed. I felt so, alam niyo po, hopeless. Sabi ko, Lord, kung talagang pinili mo nga ako, kung talagang mahal mo nga ako, sabi ko, Lord, tulungan mo ko kasi hindi ko kayang baguhin yung sarili ko. Hindi ko kayang tanggalin yung bisyo na meron ako. Kaya sabi ko, Lord, kung tunay ngang mahal mo ko, kung tunay na pinili mo ko, tulungan mo ko, tanggalin mo to. Para maniwala sa akin yung mga tao na totoo ka nga, Lord, na ikaw talaga ay Diyos, na kaya mong baguhin ng buhay ng tao, na ikaw yung pag-asa namin, hindi yung kahit na anong bagay dito sa mundo, hindi yung mga relihiyon, kundi ikaw, Lord Jesus Christ, ang pag-asa namin. Kahit noong mga panahon na yun na hindi po nababago yung buhay ko, yung puso ko, alam ko na si Lord po yung pag-asa kasi there is something na may joy akong nararamdaman kapag nagpipray ako sa Kanya kahit hindi pa po natatransform yung buhay ko. There is joy na nararamdaman ko po sa puso ko na sabi ko, Lord, totoo ka talaga. Pero hindi pa natatransform yung buhay ko nun kasi wala pa pong decision eh. Hindi pa po ako nagdesisyon na, okay, Lord, help me to do this, I will quit this and help me. Nung time po na yon na sinabihan ako nung kasama ko sa bahay na, Jemeline, and anyhow, you have to quit your smoking because it won't please the Lord. Nung time na yon, after few days nagpray po ako habang naninigarilyo ko. And then after few days po, God answered my prayer. Tinanggal niya po, pinataas niya po yung presyo ng mga sigarilyo dito sa Qatar. Hindi niya lang po pinataas, kundi tinanggal niya po yung pagbebenta ng sigarilyo dun sa street kung saan po ako nakatira. So wala po akong mabilihan. Then I realized, I pray to the Lord about it. Natulungan niya ako. Kasi kung i-increase niya lang ang price ng cigarette that time, bibili pa rin po ako. Ganun po ang mga addicted na tao. Kahit ayaw po namin,
na bumili, na gawin. Yung flesh po namin, yung katawan namin na nagtutulak doon na gawin namin, bilhin namin. Ganun po si Satan mang deceive. Kaya, but the Lord help me. Sabi ko, Lord, ikaw yun. Sinagot mo yung prayer ko. Kaya sabi ko, Lord, kung ikaw talaga to, ikaw yung nagtanggal ng mga sigarilyo dito, Lord, help me tomorrow. Kasi syempre, ang daily routine ko po, pagising ko po sa umaga, pagtulog ko, sigarilyo po agad, kape, wala pong kain-kain yan, kaya na, ang payat ko po noon. But, that time, yung first day po na mag-stop ako ng smoking, God gave me strength. Alam niyo po, tinanggal po talaga ng Panginoon sa isip ko yung sigarilyo habang nagtatrabaho po ako. Pagkagising ko po, nagluto ko ng pagkain ko, kumain ako, naligo ako, pumasok ko sa trabaho. And the Lord helped me the whole day. Sabi ko, Lord, hindi pala ito mahirap. Which is, before po, when I was in Abu Dhabi, trinay ko po talaga mag-stop ng sigarilyo. 7 hours pa lang po ako nag-stop ng sigarilyo para na po ako magko-collapse, para na po ako magkakasakit, para na po ako mamamatay. But the Lord proved to me na kapag sinama ko siya sa bawat desisyon ko, sa bawat gagawin ko, pag hiningi ko yung tulong niya, tutulungan niya ako. Sabi niya nga po sa Bible, no, tutulungan niya yung mga humihingi ng tulong sa kanya. Amen. Yung nagsisik sa kanya, ipapakita niya yung sarili niya sa kanya. Amen. Kaya totoo po talaga yun. Hanggang tuloy-tuloy po, natatransform po yung buhay ko. Kaya glory to God po. Kaya po sa inyo po, marami pa po kung gustong i-testify. Kung lolobin po ng Panginoon, naka-break lang po kasi ako. Kaya, kung lolobin po ng Lord, makakapag-testify pa po ako, yung continuation, kung paano po transform ni Lord yung aking buhay. And then, para po sa mga hopeless, there is still hope. Para sa mga nakakakilala na po na may Lord Jesus Christ, yung mga Catholic or mga nasa religion, they know the name of Jesus Christ, pero hindi nila alam kung sino talaga si Lord, kung ano yung character niya, ano yung ginawa niya para sa atin, kung gaano po siya kalabing. Kung hopeless ka ngayon, there is no hope but only Jesus Christ. Magkaiba po yung alam mo lang yung pangalan niya sa meron kang relationship sa Kanya. When you started your relationship to Christ, dun po darating yung hope, yung freedom, yung joy po sa'yo. Kaya po, lunukin mo na po yung pride mo na yan. Hindi mo kaya. Hindi mo kayang mag-isa. Kailangan mo si Lord Jesus Christ. Hindi mo kailangan pumunta kung saan-saan. Kahit nasa kwarto ka lang, nasa CR ka, o nasan ka man ngayon, kausapin mo si Lord sa puso mo, o kausapin mo siya na para siyang nasa harapan mo. Humingi ka ng tulong sa Kanya. Aminin mo kung gaano ka makasalanan. Magpakumbaba ka sa Kanya. Aminin mo sa Kanyang hindi mo kaya. Humingi ka ng tulong sa Kanya. Tutulungan Kanya kasi ganun si Lord. Sa mga tao na humble, inahumble yung sarili niya sa harapan ng Panginoon. Yun yung mga tutulungan niya. But the prideful, hindi yan matutulungan ng Panginoon. Kasi yung pride na yan ang magbibigay ng wall para hindi niya i-consider si Lord Jesus Christ na kailangan niya. So, kapatid, hindi mo kaya yan. You cannot make it on your own. You need Jesus Christ. Call upon Him kasi andyan lang siya. He is willing to listen. He is willing to help you. But you have to open your heart to Him. Kailangan mo siyang bigyan ng pagkakataon para makakilos sa buhay mo, sa puso mo. Kasi mahal ka niya. Kahit ano ka pa, ano pang ginawa mo sa buong buhay mo. Paano ka pa nagkamali at nagkasala, mahal ka niya. He loves you the way you are, before and after. But of course, kaya gusto niya isubmit mo yung sarili mo sa Kanya kasi gusto niyang baguhin yung sitwasyon mo, yung buhay mo, yung puso mo. Kasi gusto Kanya maging masaya. Amen? Para naman po sa nakakakilala na po, so wala po talagang idea about kay Lord Jesus Christ, no? Sa mga nasa ibang religion, Muslim, or Hindu, Buddhist, or whatever na understand po ng Tagalog. Walang kinikilingan po ang aming Panginoong Hesukristo, ang ating Panginoon. Kahit ano pang religion na kinabibilangan mo, tumawag ka sa Kanya. He can show Himself to you that He is real. Kailangan mo lang buksan yung puso mo sa Kanya. Just open your heart to Him. Para magawa niya yung dapat niyang gawin sa puso mo, sa buhay mo. Siya lang ang kailangan mo. Kahit na
ano pa yung pinagdaanan mo, gaano ka pa ka-intimate sa religion mo. Kung willing ka na buksan yung puso mo kay Lord Jesus Christ para makakilo siya sa puso mo, matransform ka niya, mabigyan ka niya ng joy sa puso mo. Pag binuksan mo yung puso mo sa Kanya, tutulungan ka niya, kapatid. Come to Him. Sabi nga sa Matthew chapter 11, verse 28 to 30, come to me all of you are worried and heavy laden, and I will give you peace. I will give you rest. Sabi pa ng Panginoon doon. Kasi sabi niya, yung mga turo niya, magaan lang sundin. Matututo tayo sa Kanya. Pag lumapit tayo kay Lord, tuturuan niya tayo na maging mapagkumbaba, maging mapagmahal, matutulungan niya tayo na magpatawad. Kasi alam niyo po, one of the reason kung bakit punong-puno ng galit yung ating puso, kasi hindi po tayo marunong magpatawad, mag-release ng forgiveness. Sabi nga ng Panginoon sa Bible, no, hindi tayo patatawarin ng Panginoon kung hindi po tayo matututo magpatawad. Kaya, kapatid, come to Jesus Christ. Mahal ka niya. Mahal ka niya. If you felt that no one loves you, Jesus loves you. Amen. Jesus loves you. He died for you. Kahit noon hanggang ngayon, in your future, mahal ka niya. Hindi magbabago yun. Amen. God bless you all po. Ingat po kayong palagi. Andyan lang si Lord. Come to Him. Pray to Him. Talk to Him. He's there. He's willing to listen. God bless you all po.